Ito na, nasa loob na tayo ng B5932 ng with admin access. Pero itutur ko muna kayo kung anong klase. Dalawa kasi yung types ng B535932. Yung isa ay postpaid, kagaya nito. Postpaid na box. Yan, click ko ah. Itong postpaid na box. Ito dapat bilhin nyo. Meron na itong admin access kahit na hindi na kayo bumili na online. Rekta na ito. May admin access na ito. Meron ding change antenna. Tsaka, naalala nyo yung um, prepaid ng Globe, wag nyo yung bilhin. Kasi hindi yun nag-change ng bands. Wala pa tayong technology o wala pang ano ngayon, software para pag-change ng band ng prepaid, dapat postpaid yung nakabox talaga. Ito talaga bilhin nyo. Ito siya. So, ito na. Naka-login ako. Try ko logout ha. Login ako sa user na account. Yung basic niya. Ito yung postpaid na modem. Papakita ko sa inyo. Walang nakalagay dito na connection para sa APN or change bandwidth. Let's try to use the admin thing. Ito yung binili ko na admin login na magbabayad ka pa ng 200 pesos para maka-get ka ng admin. At i-explain ko rin sa inyo na yung prepaid na modem, hindi yun magkaka-admin access. Postpaid lang talaga. So, better be advised na kung plano nyo bumili na ganito na modem, go for the postpaid. Kahit na hindi mo na kailangan humingi ng admin username password, meron ka ng admin access. So, ito na yung admin access. Okay, i-tour ko lang kayo dito. You don't need all these things. Okay? Kahit na mayroong antenna dito, wait lang, saan yung ano dito? Change antenna. System settings. Ito, meron na ito sa app lang. Ito, ipapakita ko sa inyo. Itong app na ito, LTE-H monitor. Just click this one. Mag-open siya. Tayo natin ha, saglit. Ito, nakapasok na ako. Configuration. Meron na user dyan. Meron na yung password. Nilagyan ko ng password. Ito yung basic details niya na hindi admin access. I-login ko yan. Okay, nakalagin na. Punta tayo sa radio. Ito yung sinasabi ko. Pwede ka na maka-change ng bandwidth kahit na user lang yung nilagay mo. Meron na ditong apply internal external antenna, internal. Change natin ng 2,500. 2,500. Tingnan nyo ha, ito yung connection ko sa yung itong my time. Pag mag-change ako ng bandwidth, mag-i-stop yan kasi mag-connect yan sa kabilang linya. Apply and save natin. Okay. Destination net unreachable. Alright. O, nawala siya. Tapos, kumonek ulit. Try natin speed test. Speed test yan. Malakas tong modem na to. Ito. O, pumalo ng 9 Mbps. 8. Alright. Nasa bulubundukin ako, kaya mahina. Pero, meron ako ibang modem, pero ito talaga maano ko. Suggest ko sa inyo. Ito na modem na ito. At saka yung iba na bumibili ng prepaid na nilalagyan ng antenna, hindi yun magkoconnect agad sa antenna. Kailangan nyo talaga postpaid para i-install nyo yung external antenna dito. At saka, oh yeah, meron na tayo. Yan yung 22,500 megahertz. Change natin ng 700. Apply and save. Magde-disconnect siya dito. Tsaka, mag-a-apply yan siya. Alright. Alright. Nag-apply na siya.
Tignan nyo ang kaibahan yung number. 80 na siya, kanilang 50, 60. Kasi mas malakas kasi yung 2,500. Pero itong 700 megahertz, maganda to siya kung peak hours kasi walang gumagamit ng maliit na bandwidth. Alright. Lumaki yung pin. Pero malakas kasi nasa bundok ako. Mas malakas ang uploading ng 700 megahertz kasi wala kasing gumagamit nun. Yung default kasi ng 25,000, I mean, 2,500. Yun kasi ang ginagamit ng halos lahat ng internet provider kaya maraming nag-aaway ng signal. Pero ito, kagandahan nito, pag 700 megahertz, malakas yung uploading, malakas yung downloading pag peak hours. Pero pag walang gumagamit, you go for 2,500. Ayan na, i-check ko ulit. Go natin ulit. Para makita nyo talagang kaibahan na meron ka ng admin access without buying this admin na binigay or binibenta online. Right. Now, let's go for the external antenna. Apply natin ha. External antenna. Shooting! Okay, request timeout. Okay, biglang lumaki yung MS kasi nahihirapang sumagap ng signal dahil external antenna, wala akong external antenna. Now, nag-stop rin siya dito kasi change ko ng external antenna. Ulitin natin na speed test kung papasok ba siya. Pumasok nga pero tayo natin mag-speed test kung meron bang connection. Wala na, hindi na naglo-loading. Ang ganda nito guys, ito lang pa yung app na sagot sa tanong nating lahat. Okay, tingnan natin dito if nag-change na siya to external antenna. Advanced, you go to system, and then system settings, expand. Yan guys, external na. Yun lang kasimple. Download ka lang ng app, tas bili ka lang ng postpaid. Kahit na wala kang Alright, naka-external na. Diba? Ganda tignan. Hindi na siya loading kasi external. Wala akong antenna external. Ngayon, gagawin natin ngayon, balik natin siya sa internal. Alright. Okay, tignan nyo ha. Okay, bumalik na siya. Tadang! Meron na siyang connection. Punta tayo sa speed test. Alright. Pumasok na agad siya. Alright. Lakas niya. Stop natin para... Alright. Ngayon, ang gagawin ko, itong binigay nila na admin access online na binili ko ng 200, let's try to use that one. And magagamit natin yan dito. Admin. Login. Okay, nakalagin ako. Alam niyo ang kaibahan dito? Wala. Ganun lang. Same interface, same bandwidth, same internal external antenna. So, there's no reason bakit bibili ka pa ng admin access if meron naman pa ng admin access na free na hindi ka na kailangan magbayad. Bili ka lang ng postpaid. Meron ka ng admin access. Change ko ng 2,500 MHz, nag-time out, destination net unreachable, at bumalik. Pumunta sa 2,500. Ayun na. Meron na tayong sagot sa lahat ng katanungan yung admin access. I hope guys na subscribe nyo yung video at nakatulong ako sa inyo. Thank you for watching, by the way. Ito, pituturo ko sa inyo paano mag-download ng LTE H Monitor. Type nyo lang to ltehmonitor.com or LTE H Monitor. Then click enter. Then click nyo tong ltehmonitor.com. Alright. Pagpasok nyo dito, itong makikita nyo, introduction kung paano gamitin. Hindi natin ito maintindihan. Scroll down lang kayo. Scroll down.
Scroll down. Scroll down. Makikita nyo rito yung hinahanap nyong scroll down pa kayo. Dito ba yun? Parang wala dito ah. Ito. Telechargement installation, download. Click nyo lang yan. Pag-click nyo yan, magda-download yan. Extract nyo lang. Alright, nag-download siya. Cancel ko na to kasi meron na ako yan. Meron na ako yan sa desktop. Nandito na yan sa desktop ko. Ito. LTH monitor. Extract nyo dyan. Tapos open nyo lang to. Then, yan na. Good to go ka na.